Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ako po, si Architect Ed. Alam nyo ba na mayroong isang architecture and interior design style na nakakapagpagaling? Aba, architecture and interior design style na may healing effect. Alam nyo ba kung anong klaseng style yon? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel or sa Facebook page na ito, sana mag-subscribe ka or mag-follow kasi hindi mo matututuhan dun sa mga videos na i-post na natin, no? Nasa mga 200 plus na yun eh. Kung di mo pa napapanood, sinasuggest ko sa'yo na balikan mo yun, no? Kasi hindi ka magsisisi. Okay, going back to the topic. Ano ba yung architectural and interior design style na may healing effect? Ito yung tinatawag na biophilic architecture or design style. Yung word na biophilia nag-originate sa Greek word na bio, ibig sabihin life. At yung philia, ibig sabihin ay love of. So, ibig sabihin ng biophilia ay love of life or love of living things. Tayong mga tao, deeply ingrained yung love natin sa nature. No? Hindi na natin kailangan pag-aralan yun. No? Talagang intuitive and natural drive na yan, naka-imprint sa DNA natin. Kaya yung biophilic architecture ay ginagamit na ng mga architects and designers at ito ay ini-incorporate nila sa kanilang mga architectural design kahit sa urban planning. Ano ba ang mga characteristic nitong biophilic architecture na ito? Ang unang-unang element ng biophilic design style ay ang paggamit ng natural materials. Using materials such as wood, stone, and plant fibers to create a sense of warmth and connection with the natural environment. Kasi tayong mga tao, kapag nakakita tayo ng mga natural na materials, di ba? Parang ibang effect sa atin, no? Parang meron kang connection agad sa kanya, no? Kasi meron talaga tayong inherent na affinity and need for nature. Therefore, kapag natural yung ginamit na materials, halimbawa, yung mga organic na mga materials kagaya ng bato, kagaya ng earth, nagbibigay sa atin yan ng kakaibang connection dun sa nature. At kapag nakakonect ka doon sa space na ginagamit mo, magkakaroon ka ng mas magandang pakiramdam, di ba? At talagang proven yan na yung nature at yung tao ay magkasama talaga, no? That is a connection na essential for our well-being. Ang pangalawa na element ng biophilic architecture ay yung natural light and views. Minamaximize ang access to daylight, kaya nagpo-provide ito ng views ng nature. May malalaking windows, may skylights para kita mo yung ulap, at ganun din yung mga indoor gardens. Maraming mga modern architecture ngayon na ginagamit ito, ini-incorporate ito sa kanilang mga airports, sa mga offices, sa mga malls, at sa iba pang mga buildings na ginagamit ng public. Pero syempre, number one yan sa bahay at sa mga facilities at mga structure na may kaugnayan sa healthcare, no? Kaya ng hospitals and mga therapy centers. Pangatlong element ay yung vegetation and greenery. Incorporating plants and green spaces into the building design, whether through rooftop gardens, living walls o yung mga wall gardens, or interior courtyards.
Minsan kahit nga maliit lang yung space mo, pwede kang maglagay ng interior courtyard, no? Para merong open space doon. Pwede kang mag-garden, maglagay ng mga magagandang mga plants para kapag kahit nasa loob ka ng bahay mo, kung meron kang central courtyard or meron kang courtyard sa likod or sa gilid ng bahay mo, no, mararamdaman mo na one with nature ka kasi kikita mo yung mga halaman. So, mahalagang element ito, no, yung vegetation and greenery. Ang pang-apat na element ay yung tinatawag na biomimicry. Ibig sabihin ng biomimicry, yung mimic, 'di ba? Yung word na mimic, pagkopya, 'di ba? So yung biomimicry, ibig sabihin kinokopya natin yung kung ano ang buhay, kung ano yung living thing. Yan. So kumukuha tayo ng inspiration sa biological forms, patterns, and processes, no, para mag-create tayo ng more sustainable and efficient building designs. This could include using natural ventilation or designing structures that mimic or gumagaya, no, sa strength o kaya sa flexibility o kaya sa itsura mismo ng kung ano ang meron sa nature. Panglima na elemento ng biophilic architecture and interior design ay yung paggamit ng tubig, water features. Incorporating elements like waterfalls, ponds, or fountains to evoke a sense of tranquility and mimic natural water bodies. Isipin mo, kung meron kang wall fountain, meron kang pool, meron kang pond, tapos tumutunog yung tubig, nagbibigay yan ng therapeutic effect. Napaka-relaxing. Kaya kapag mas relax ka, bawas ang stress, di ba? Pag bawas ang stress, syempre, bawas din yung exposure mo sa mga sakit. Kaya itong tunog ng water, yung itsura ng water, yung nabibigay na calming effect ng tubig, kapag in-incorporate yan sa architecture and interior design, pasok yan sa biophilic architecture. Pag-usapan naman natin ngayon yung health benefits nitong biophilic architecture na na-prove na ng mga eksperto. Yung una, yung physical well-being. Kasi yung exposure natin sa natural elements, kagaya ng daylight, yung access natin sa mga views ng outdoors, talagang napatunayan na yan, no? Na nagpapabuti. It improve physical health, diba? Daylight exposure, nag-e-enhance to ng productivity, nag-regulate ng tulog, sleep patterns natin, and boost the immune system. Additionally, views of nature are associated with reduced stress levels, improved concentration, and faster recovery from illnesses. Kaya itong biophilic design ito, sana ma-incorporate natin to sa mga clinics at sa mga hospitals kasi malaki ang nagagawa nito sa pag-improve ng recovery, no? Mas mabilis na recovery ng mga pasyente. Pangalawang benefit ito ay yung sa ating mental well-being. Biophilic architecture can positively impact mental health by reducing stress, anxiety, and depressive symptoms. Kapag nakakakita ka ng halaman o kaya any natural materials, nakaka-relax yun, di ba? At nakakaramdam ka ng pagiging panatag. Totoo yun kasi studies have also found that being in natural surroundings or having natural views can enhance mood, increase happiness, and improve overall satisfaction with living or working environments. Kaya kapag mas natural yung surrounding mo, mas masaya ka at mas nasasatisfy ka na magtrabaho at mabuhay. Kaya yun yung nagiging effect sa mental well-being natin ng biophilic architecture. Pero teka muna bago tayo magpatuloy sa pag-discuss ng mga health benefits ng biophilic architecture. May papakilala muna ako sa inyo na isang super app. Ito yung tinatawag namin na Book to Go. I-develop namin tong app na to. Baka gusto nyo subukan, no? At baka gusto nyo
ng alternative sa mga kilalanan ng mga app ngayon na mayroong services na kagaya ng delivery, gusto yung magpa-deliver ng kahit ano, o kaya merchant service para sa mga food store at mga restaurant, at online food order. Meron din itong pabili. Gusto magpabili, magpa-grocery, meron din siya. At ito pa, coming soon, magkakaroon na rin kami ng transport services. So, kung gusto mo na makita itong app na ito, pwede mo siyang i-download, no? Sa Android mo man or sa Apple, no? Pwede mo siyang i-download. Ito pa isang opportunity, no? Kung meron kang motorsiklo at gusto mong kumita na yung 90%, ulitin ko 90% mapupunta sa'yo, subukan mo ito. I-download mo na to at mag-apply ka dito sa aming Book2Go Rider Partners na arrangement. Check out nyo, download nyo yung app at pag-aralan nyo ito sa Android at sa Apple Store. Kung gusto nyo pa ng more information tungkol dito sa Book2Go, visit nyo yung Facebook page ng Book2Go at website. Huwag nyong kalimutan, kapag dinownload nyo ito, magbigay kayo ng ratings para mas ma-improve pa namin yung app. Book2Go, always on the go. Moving on, sa pangatlong benefit na tayo ng biophilic architecture, yung cognitive performance. Biophilic design has been shown to enhance cognitive performance and productivity. Kapag nasa trabaho ka, nakakita ka ng mga halaman, nakakarinig ka ng tubig, napatunayan ito na nag-i-improve ng concentration natin, problem-solving abilities, and creativity. Kaya yung exposure natin sa natural light, isa rin yan sa sinasabing nag-i-improve, nag-i-increase ng ating cognitive function, yung memory retention, and improved learning outcomes. Kaya sa mga school, mga offices, napakagandang gamitin itong design style na ito. Number 4 ay yung benefit nito sa physical activity natin. Biophilic architecture can promote physical activity by incorporating features that encourage movement, such as staircases that are attractive and accessible, or outdoor spaces that invite people to engage in physical exercises or walks. Imagine mo, yung stairs, may mga magagandang halaman, maganda yung material, ganun din yung pavement, yung mga outdoor space, parang gusto kang hatakin palabas. Makakatulong yun para makombat natin yung sedentary lifestyles, yung hindi ka kumikilos. And it will contribute to better overall physical health. Ito yung pang number 5 at ito yung huli na masasabi natin na benefit ng biophilic architecture. Biophilic elements in healthcare settings. So ito na yung mga hospitals, mga clinics. In healthcare environments, incorporating elements of nature can have positive effects on patient outcomes. Hindi lang sa mga pasyente, pati sa mga staff. Kapag nakakakita tayo ng indoor gardens, nare-reduce yung stress, yung pain, at na-accelerate yung healing. And dinidecrease niya yung length of hospital stays. Kaya pasyente ka man o hospital staff, ay napakaganda ng effect nitong element na ito ng design, yung biophilic elements. At habang ginagamit natin itong biophilic architecture, kailangan din natin i-consider yung mga complementary approach to overall well-being. Andyan yung iba pang factors kagaya ng air quality, noise control, and ergonomic design. Kailangan i-consider din ito to create holistic and healthy built environments. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa akin at panonood dito sa YouTube channel or sa Facebook. Sana sa susunod ulit magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating content. See you around. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!